Ayan, Toyota Innova. EGR cleaning kami. Saka iyon change oil. Okay naman. Tagal mo na gamit yan, ah. Matagal mo na rin gamit. Ayan, ito po yung bali nilive ko lang. Baka may magsabi naman, linagay namin. Ayan. Eh, dito naman si Bossing. Ayan, sir, baka may babatiin ka. Ayan, si sir. Nakikita naman ni sir, ayan. Ganyan po kabarado na. Ayan. Ito yung may nag-comment kasi sa atin na linagay lang daw yung dumi. Ayan, napakakapal po. Andito naman yung may-ari na nakikita niya. Ayan. Ang kapal po talaga ng dumi. Ayan, kaya huwag niyong kakalimutan yung talagang maintenance niya pagdating sa EGR, throttle. Ayan, yan po ang pinakamarumi compare sa turbo. Yung turbo hindi gaano yan kasi malakas ang ikot niyan na itatalsik niya. Gumaganit lang po yun yung turbo. Kaya kailangan din linisin. Pero mababang porsyento. Ang talaga itong mga gaya ito. Kasi mayroon na siyang parang butterfly ito. May yung pinakatawag dito. Ay, nagbabara sa langis? Ano po ito? Dito dumadaan. Ito po yung intake. Ayan. Ayan, yan na po yung mga alikabok. Kasama na yung oil mist. Nagsama-sama na. Nag-build up na dyan. Kaya ganun. Isa pati na. Masarap eh. Ibalasay. Ayan. Tapos ito naman po, papakita ko sa inyo yung intake. Ito yung sinasunlock namin last. Ganito rin kakapal. Ayan. Wala lang tayong kutsara ngayon. Ayan, pahingin yung malapad-lapad na pansanlock. Para makuha ko ng buo. Kutsilyo na lang, 10. Ayan, bali ilang kilometer sa sir? 100 plus na, no? 120,000 kilometers na yung natakbo ni sir. Unang kalas, unang linis. Ibig sabihin kami naka-virgin. Kutsilyo. 2019 model Toyota Innova. Ayan, ang engine niya ay 1GD. 1GD. Ayan po yung engine, sir. 1GD. Ano cause niya pag nagbabarang ganyan? Medyo iba tunog ng makina. Hagok. Malakas sa gas. Tsaka yung throttle, mamaya papakita ko rin sa inyo. Napakapal. Diyan mo na doon. Kumain ka na doon. Ayan, ito po yung dinodordot namin last. Hindi po namin linagayan kasi mayroong nag-comment. Linagay lang daw namin. Hindi po kami ganon. Siguro gawain nila. Ayan. Parang palaman na sa tinapay eh. Ayan. Ito po ba? Lagay ko sa ibabaw. Ito na yun. Isang butas lang yan. Hindi natin lahat na parang isang kutsara na to. Ayan. Yan po yung nakalas sa dumi. Ayan. Live na yan. Hindi na video. Baka in-edit na naman. Ayan. Talagang makapal po. Huwag kayong magtaka kasi yung kalsada natin, maalikabok. Hindi na sinasabi na dito sa atin. Kahit na hindi ka gumamit ng synthetic eh. Kahit hindi. Kahit. Kasi tumihigit nga. Oo, ayan. Akala mo palaman na ng tinapay. Natatayo na eh. Hindi na sinasabi na gagamit ka ng synthetic. Ayan. Baka ganito na rin po yung inyong mga EGR dyan at saka intake manifold. Yung throttle ni sir napakapal na. Sabi ko nga buti na agapan kasi masisira. Ayan. Ito napakapal naman ng throttle ni sir. Pakita ko sa inyo sa maliwanag para maniwala kayo na mahalaga yung maintenance. Ayan. Napakapal po nito. Ayan. Halos kasing kapal na siya ng butterfly. Ayan. Kapag ito po yung napabayaan nyo yung actuator dito sa loob nitong throttle, napupuwersa. Kaya minsan pagka ganito nakakapal tapos nasira ang inyong throttle dito sa loob, yung motor nito o yung gear, nagkakaroon ng problema yun minsan. Huwag kayong magtaka kung pag ganito kadumi na. Ang naman talaga nito, yung saktong dumi lang, 60 to 80,000 kilometers. Pero kung isasagad nyo, ganito kay sir. Pero ang kagandahan yung kay sir, hindi kasing kapal nung last na ginawa namin na 80,000 plus. Yun kasi malalayo biyahe. Mga probinsya, talagang, ito sa'yo city drive lang no sir? Batangas, yun lang.
Irene Ilausha, shout out kay Franklin. Ayan, magandang hapon. Bali ito. Ayan, ito yung mga throttle pag may problema kayo. Napaka-sensitive po nitong throttle na to, kaya ako na lang naglilinis nito. Kasi ito po ay electronics na. Yan. Yung iba, yung mekaniko ko na ang gumagawa. Ayan, ito naman yung intake, pinakang intake. Ayan. Ito mga boss, kapag hirap na ito gumalaw, kasi ang nagpapagalaw po nito para malaman nyo ay vacuum lang ito. Ayan, kapag hindi kayo nagpalinis ng intake, pigilan takbo, hagok, and then pag nirev nyo po, compared nyo yung sounds ng makina kapag bagong linis at saka nung marumi. Pag nirev mo siya, parang iba talaga tunog. Pag matining kapag malinis ito. Pag malinis yung intake, kasi nga nakakapag-open siya ng sabay-sabay. Ayan, kapal niyan. Tapos ito na yung EGR. Ayan. Sa EGR po, ang makikita nyo, hindi siya kasing basa nitong nasa intake at saka throttle. Dry na dry po siya pero makapal. Ayan. Kaya mahalaga yung nilinis yung EGR din sa mga ganitong model. Kasi kung makikita nyo mga boss, lahat na po talaga tayo electronics. Ayan, electronics. Ayan, yung pag-command nitong electronics motor ay nakaka-apekto dito. Ito, matigas po siya. Ayan. Para siyang tutong, sunog. Ayan, makapal. Saka yung parang shafting niya, nababalutan na. Ayan. Kapag po yan makapal na, halos bababang porsyento na yung paggalaw niya. Nababawasan, mga 80% na lang, 60%. And then, yun, mapapansin nyo po talaga yung paglakas nyo sa gas kasi hindi nakakapag-perform ng tama yung EGR. Sa iba po, pinaplug yung EGR. Pero sa amin, hindi namin nire-recommend. Kasi niligay po yung EGR para siya yung mag-correct ng function. Alam ba, may mga over tayong gas. Siya na yung direct na magtatapon. Yung mga pangit na part na hindi na tinatanggap sa loob ng makina, ilalabas itong EGR. Yan po yung trabaho niya. Saka power po talaga pag may EGR valve nag-open kaysa nung i-plug niya mga boss. May maintenance lang po talaga. Huwag kayong mag-isip na sabihin na lang maggamit daw ng ganito ganyan para daw hindi pumasok yung oil. Alam niyo mga boss, ang masasabi ko lang, good yun para sa nagtitipid. Yung gustong mahalin yung sira. Kasi kung yun ay talagang recommended ng kasa, sana yung technology na yun ay ginamit na ng kasa. Pero hindi ko naman inaano yung mga gumagamit nun kasi may mga good impact naman talaga sa engine yun na tinatawag. Halimbawa, pa-blue-by na po yung makina, talagang nagkakaroon po ng paglabas ng oil, yung tinatawag na blue-by gas. Pa-blue-by na ika nga yung makina, lumuluwa na yung langis dun sa hose niya dun sa may air cleaner, yung dito sa may breather. Tama po yun. Kumbaga sa pinapa-extend nyo lang yung buhay ng makina imbis ipagawa. Pero kung maiging regular kayo nagpapa-change oil, hindi po magkakaroon ng problema sa loob ng makina nyo. Yung pag-blow-by na tinatawag. Yung paglagay po ng oil na ay ayan. Yung oil po kasi na yun, mayroon naman talaga lumalabas yan paunti-unti, pero hindi ganun karami. Kapag marami na yun, ang solusyon po kasi talaga dyan, gastusan, overhaul. Pero yun nga po, maraming natutuwa dahil yung linalagay nilang ganun ay nakakatulong. Na-extend nga po talaga yung life. Totoo po yun. At wala naman akong doon. Yung gusto, pero kung hanggat kayang original function pa rin, mas maganda. Kasi kumbaga sa sinusunod yung technology na gawa ng manufacturer. Kung kasi yung pag sinunod naman kasi may naman talaga. May magandang tulong naman. Halimbawa ikaw sabihin na natin yung sakyan mo, modelo pa naman talaga. Tapos nagkaroon ng pag-blow-by. Gumagamit sila ng parang OCC, oil cut scan. Okay lang yan. Pero tinanggal mo yung normal oil na dumadaan doon sa intake. May oil mist talaga kasi. Hindi na normal. Hindi na normal. Mayroong mga patunay na okay naman daw. Okay kasi na-extend yung buhay, hindi na gastos. Remedyo, Remedyo, oo. Nare-remedyoan siya. Wala, hindi pwede, mapapas na ako.
Lumama akong sakot, lagpas na. Bukas na lang, pag maagat. Nauubos-ubos ko eh. May consult ako lagi. Kaya ako pa naman tumamaya. Taas ng higpit sa'yo. Yung tubo to. Naglagay ng tubo. Sa likuran eh. Lupat. Yung bungad, linagay ko doon sa kabila. Nagtubo kaya tayo. Kasi dalawang gulong pinapalitan kong bago eh. Yun dyan sa may kay Reynard. Sila nagpalit ng gulong yan eh. Tapos yung gulong sa unahan, linagay ko sa uli. Si Reynard dyan, nakikip nila. Lupa. Buti hindi ka black max. Wala, ano pa rin yan. Yung pa rin ano. Ang dati pa rin. Sakto pa lang. Makapal-kapal pa naman. Kapal-kapal pa. Yung ganito, maliit lang naman kasi ito kaya hindi masyado stress sa preno. Sabi ni boss dyan, matagal pa yan. Taon pa yan. Sabi ko, baka mamaya manipis na, hindi ko nakakita eh. Matatakpan. Ang anuhin naman, brake drum naman ang ano. Yung drum naman na sirain yan, yung ano, pinakapitan. 5 taon na yung brake na yan eh. Original pa to? Oo. Matagal lang. Pag replacement, depende sa takbo, 2 to 3 years. Ay, dito lang naman eh, depende. Bira naman ako ng Bulacan. Dito lang naman ang takbo niyan. Nasa 20k pa lang ata ang takbo niyan. Okay. Dito ano, pamandaw mo meron. Sige po. Dito muna lang sa baba. Pero kung sa kasa yan, ilang taon lang, papalitan na yan. Kasi ano po, may sinusunod silang kilometers. Susunod silang kilometers, ano? Sayo at sa gusto mo, Papalit yan. palitan niya. Magastos lang din ka sa kasa. Hindi na ako nagpa-change yun, hindi na ako nagpa-change yun sa inyo, naalala mo? Yung Sabi, hindi ko na pinasok ng kasa yan, Yung puro pinsan change mo, ko doon na sa akin. pinsan mo, umayaw na rin. Malaki. Masyado matasya sa kasa. Ano eh, kaya lang, hindi mo, pagka ginalaw na kasi hindi mo rin maipasok sa kanila. Okay lang naman. Mawawala na yung Hindi, warranty. nawawala yung warranty. Okay naman, hindi ko na pinapasok sa kasa yan. Kilala ko naman yung mekaniko eh. Ang importante, Alam ko sure naman gumawa eh. yung mekaniko, tapos hindi kayo allowed ng mekaniko na i-convert ng i-convert.
Kasi doon lang naman nagkakalit-silit yung sakyan eh. Pag sinabihan ka ng mekaniko mo, convert na lang natin. Wala imbis hanapan ng pyesa. Doon nagkakaroon ng ano, no? Yes, kasi yung original na nakakabit ko, Nawawala na yon. nawawala yung, may computation ko yan bawat pyesa, kung ano yung bigat niya, load, kaya ba ng unit na yan. Yun ang hindi nila iniisip, ang iniisip lang, kulang lang ko. Yung magawa ng paraan. Eh, yung problema, yun nga, yung itatagal. Yun ang hindi namin sinapapansin. Tsaka titingnan mo rin kung hindi lahat na yung gustong kumita lang ng mekaniko. Kailangan ini-explain din sa'yo, sir, hindi talaga ito aari dahil pwedeng sirain ito, ganito. May maapektuhan. May maapektuhan, pero kung gusto mo talaga ikabit ko. Oo, nasa iyo. Oo, ganun dapat yung ganun yung option na ibibigay dapat sa'yo ng mekaniko. Eh, magpapalit nga dito sa akin spark plug, di ko pinalitan eh. Dahil kasi mga kabenta ko, pero ikulugi. Yung lang isip, tumataga sa spark plug sila eh. Oo nga. Tayo ko masisira agad yung spark plug. Oo, pupunti ka agad yun. Tayo ko sir, palitan natin. Lagi nababasa eh. Tayo ko, ikaw magdidesisyon. Pero para sa akin, ayaw ko. Oo. Kikita ako, ikaw lugi. Lagi kasi nababasa yun eh. Kung gusto Kahit mo, anong sakya, pag lagi nababasa, spark plug, lagi kung gusto mo ka ako, unahin natin yung tagas mo. Baka tayo mag-spark plug. Sabi, after 1 week, balik sa'yo eh. Oo. Upang may kasalanan Sabi eh. yung palado. May mas pa yung yung palado. Aliado. Tagal na din yan, 5 taon mahigit, sipin mo. Yan, yung preno na yan, yung brake na yan. Yung unang plane niya pa yan. Oo. Bakit hindi ko naman nalayo yan, dito lang yan. Bihira naman umuwi ng Bulacan eh. Ang tagal o, 5 taon mahigit. Pinasilip ko yan kay boss dyan sa touring niya eh. Nahanap ko nga ito nakarang taon. Hanap ko nang sa Robinson. Ako yung pwesto ni Mar. Kumiwalay ako kay Kuya niyo, 2014 eh. Oo. Ang pwesto ni Mar. Dapat- Eh, nahiya naman ako pumunta sa'yo kasi nahandun pa siya. Oh. Kaya naman, sabihin, Alam mo, hindi naman sana ako mag-shop noon. Uuwi na lang sana. Sabi ko ako ng Bicol eh. Eh, sabi ng isang customer ko, Mar, uuwi ka. Isipin mo naman kaming customer ko pag umuwi ka. Hindi, back to zero na naman kayo. Maghahanap na naman kami ng, yung sasakyan, iniiwanan lang namin. Kagaya sa inyo, okay lang. Balikan namin hapon. Oo. Safe yung sasakyan. Sa inyo, kita mo, iniiwan ko pa doon. Yung puti pa eh. Yung Mitsubishi pa yung lalo na sa ngayon, inyo, di ba? lalo na ngayon, may bakod na. Oo. Iniiwan ko lang sa inyo. Good na good, pagbalik. Mitsubishi pa yung pinagagawa. Dati sir, sa kalsada lang kami. Oo. Pero, pag mayroong sasakyan sir, tinutulugan ko yun. Doon. Oo, dyan sa may Robinson. Tinutulugan ko yun Pwesto sir. nilang una eh. Doon ako natutulog sa sasakyan. Pwesto nilang una. Nag-recommenda naman sa akin, nakilala ko sila, mga Bicolano din. Si Jerbel, mga kababayan mo yun. Sabi. Hindi ko paniwala. Nakikita ko pa lang yun eh, nagluluto-luto eh, nagbibidyo eh. Lagi nagbibidyo, nagluluto. Nagluluto eh. Sayang iniwan ng pera nun, laki. Hindi ka bababa ng 30 milyones ang kikitain. Kasi nagbabar ko yun dati. Ay, naka-iPhone, nag-invest. Alam ko gasolinahan, 3 na yata gasolinahan niya. 3 na yata yun eh. Alin? Gasolinahan niya, ano ba? Oo, umuwi nga ng ano yun eh. Umuwi ng, may alam ko, may Hindi na sa sumakay ng Batangas, barko eh. May sa Business ano, na lang eh. may sa Batangas, may sa Oo, Batangas naman na. din. Ngayon, uuwi-uwi na lang siya doon. Ngayon, Ikot na lang. umano siya, umuha siya ng yung tsahe niya, may Nag-invest. Starya yung Oo. ano eh, yung nasa Amerika yung tsahe niya. Siya ang naging sa Red Ribbon, siya ang pumirma, siya ang sa kanya babagsak lahat ng cheque. Nagkapirmahan nung hapon na yun, nung araw na yun. Nung araw na rin pala yun nangyari. Nung araw na yun, nagkapirmahan. Magbabayaran na lang. Seset na lang yung bayaran kasi okay na lahat ng papeles. Wala nang binangungo. Sabi niya kasi napakain si Kuya eh. Nandun yung ano ng kumpanya, yung presidente ng kumpanya, nagkapirmahan na. Okay na. Ang naging system, napakain, napainom siguro. Yun ang nangyari. Umuwi sila alas 12 pasado.
Sayang. Tapos nakatulog. Ginising pa nung ano. Yeah, binabangungot ka ata. Kuha mo ako tubig. Pinuha tubig. Hindi man lang inantay mo. Okay, no? Wala rin kasi alam yung ano bata pa eh. Ilang taon? Alin yung puso nila? Yung buso, nasa 18-19 lang ata. Nakita ko na yung kasama niya. Yung buso nila. Yung babae, di ba? Lalaki. Yung babae, mga babae lang nakita ko. Yung buso niyang kapatid Kapatid. Yung buso niyang babae, si Aliyah. Yun yung babae. Kasama niya sa ano yun eh. Nakita ko pa lang na pumunta, yung mga anak. Kasama niya yung sa isang pirmahan niya. O di, makakapag-witness naman yun. Kaya nga. Hindi malagyan ng kabila. Oo, hindi nga. Kasi pera yan eh. Sa pera kasi, iba ang pera. Pagkakamag-anak kasi pera, milyonan ang pinag-uusapan. Hindi yan ba rin? Nasa anong babayaran, nasa kulang 100 milyon. Ang kita niya 1.5 kada isang person. Bilangin mo yung pera. Kaya sabi nga, siguro aabutan naman. Siguro mga 2 milyon, hanggang 5 milyon, aabutan niya. Pero yung talagang kita ni Jerbel, wala na. Thank you na yun eh, kasi yung kontrata sa buhay yun. Wala na. Aabutan mo, 2 milyon, hanggang 5 milyon. Ang nangyari nga, siguro matipilitan umuwi kahit sa Amerika. Nasa USA, gano'n ano sayang. Stable na siya, wala na siyang problema eh. Hindi lang 2 hektare yung ibibenta. Per square meter. Ano yata yun eh? Pabrika no? Pagpabrika malaki. Ano nila eh, 5-5. Silang pangkapit ng pabrika ng ano. Kung sumali sila sa bidig eh, 2 po silang pinuna ng lupa eh. Sa kanya nakakuha eh. 3 silang nakakuha na sa bidig. Isa siya sa nakakuha. Nakakuha sa 4,000 dito. Kaya ang value ng lupa 5-5. Kaya malaking yung pabrika. Nakapitin pa siya ng 1.5. Ganda na siguro ng buhay ng tiyahin, kaya hindi na Kanya lang babagsak ang pera. Retributo, kanya lahat. Lahat, kanya. Hinihintay na lang yung pera. Sana yung saya. Sobrang Saya. tuwa yung iniisip niya. Yung pera. Pagod, kuya. Yung nakain pa. Kasi nag-celebrate na eh. Nag-celebrate na nakalain mo, abuti ng gano'n. Kasi kahit gano'n kadami ng pera, kukunin mo na lang kinabukasan, wala pa yung pera. Kukunin mo na lang, isipin mo, kukubrahin mo na lang. Nawala pa. Hindi na masakit yung mga gano'n. Hindi niya man lang nahalap. Paano yung ano lang may kuya mo? Hindi mo alam eh. Yung mga child ko ng ano eh. Nagkaayos eh. Wala na si kuya, patay na eh. Doon na kinikwento ni Jeffrey, napunta, stay ko ni kuya. Kaya hindi na 30 milyon sa makukuha ko dito. Sarap. Agalis eh. Kahit ilang gasolina niya tayo niya nun. Oo. Pera niya. Na ano pa nga sila, natakasa sila. Nung gasolina sa Batangas. Nabalitaan ba yan? Hindi. Paano natakasan? Meron silang 10 silang magkakasosyo. Marami silang gasolina sa Batangas. Natakasan siya ng 7 milyon. Bakit? Yung 2 namamahala na pinagkatiwalaan nila, itinakbo yung pera. Yung kita. Hindi Oo. yung pinakakita lahat. Yung kita ngayong buwan. Yung lahat ng kita na ano. Hindi nila monitor. Dapat yun every Hindi week. nila na ano eh. Paano sa bangko eh. Ang balita ko, ang natangay sa kanila, nasa kulang 100. Yung taga Las Piñas, 20 million eh.
Sa kanya, 7 milyon. Eh, 10 sila magkakasosyo. Kaya ang ginawa ni Jerbel, yung sa Pangasinan na lang inuwian niya. Tapos nga, yun nga, nakadilga siya ng lupa, hektarya sa tiyahin niya. Pinasok nila sa pabrika, nag-bidding. Nakakuha 2 po silang binidingan, nag-bidding. 3 silang nakakuha. Kwentuhan kami, magmula alas 6 hanggang alas 9 ng tanghali. Umaga nagkwentuhan kami. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Werner, hintay-hintay na lang. Sabi niya, meron na tayong pera. Pagkara ng mga 1 buwan, magkano na, napirmahan na. Werner, malapit na, ito na. So, na-excite ng todo yun. Tuwa, siguro. Pagod, puyat. Tapos sabay pa yung iniisip niya kung paano yung pera. Paano yung uwi niya ng Pangasinan nun eh. Kasi nga, ininalakad yan eh. Dito sila nagpirmahan sa Manila eh. Sa hotel dyan eh, yung Bukada. Oo. Back to back ang bayaran eh. Nadali pa siya. So, schedule na nga lang para babayaran yung ito doon pa tinadali. Yun yung masaklat. Sabi niya kaya wala na akong problema. Yun, nawalan nga siya ng problema. Wala rin siya eh. Kaya mahirap yung... Kaya mahirap yung ayaw mo na ng problema. Nawala siya ng problema. Nawala siya. Kasi yung problema, kakambal ng buhay. Oo. Kasi nga, yung financial, Pareha siya nung yung financial kasi hindi niya naiisipin. Ano yung yung sabi minsan, nakakapagod na. Ano gusto mo, hindi ka na napapagod. Oo. Kaya sabi niya, Sigurado ka, ayaw mo na nang napapagod. kaya sabi niya, Kasi ang tao talagang nabuhay para mapagod eh. Oo. Pag hindi ka na napapagod, iba na yan. Gusto mo na magpahinga. Oo. Yan ang kakambal ng tao, yung pagod araw-araw. Masarap naman matulog sa gabi ng pagod eh. Eh mayaman nga, nagpapagod din. Ikaw tuloy na mahirap lang, ayaw mo magpagod. Hindi ka umuwi na maghapon ng mayaman eh, kung saan saan Oo, nagpupunta eh. nagtatrabaho pa rin eh. Oo. Nakasikaso. Iba-ibang way lang ng trabaho. Oo. Kanya-kanya Pero- lang pamamaraan. Oo. Pero yung sabihin mong napapagod pa pa eh. Tinalo ko mayaman. Habang nabubuhay ka, kakambal ng tao. Pagod. Problema. Sama yan. Pagod. Problema. Tama yan. Oo, wala na. Wala. Kahit na sila Pacquiao, may mga problema din yun. Si Gillian nga, nagpapagod ka rin yan eh. Oo, kasi yung utak niya, sa lahat ng negosyo niya. Nagtatrabaho Ay, pa rin. yan, oo. Yung utak niya, umaandar yan eh. Umaalis siya kung saan saan pumupunta yung utak niya. Tapos Tatawag yan. Ito, siya si Ito. Meron tayo. nationwide yung ano na eh, utak niya, nationwide eh. Oo. Mula Luzon, Mindanao, ng Visayas eh. Oh, ito, si ito, Ito ko lahat yan. Kawawa Ano naman. naman yun? Oo, tutoy lang. Dito ang utak niya. Ay, oo. Ready mo na yung mga gagamitin. May dala na yata yan eh. Tanungin mo. Pupunta sa Manila Hotel yan. Natural. Sa, technical documental. Ano mangyayari niyan? Siyempre, papagod yan. Maglakad. O may drivers yan. Lalakad yan. Mag-ano. Pagod din niya. Kaya nag-iba na magpapamaraan ng pagod niya. Pagod niya, utak. Oo, utak. Kasi paano yung kasalain natin? Oo. Eh, mas nakakapagod nga yung utak eh. Masakit sa ulo. Nag-iisip ka? Kahit nakasakay sa sakyan, pagod pa rin yun. Dahil nag-iisip din yan eh. Sabi niya, puta, wala. Bata pa rin si, Jerbel, 44, silbi niya. Patanda lang na 1 taon yung asawa niya eh. Hindi ko ba, 1 taon o 3? Saka yung panganay niya, mga bata pa. Bata pa. Kaya Din pa lang si Alili eh. ano pa lang yata yun eh. Alam ko, nagdibo pa lang yata yun, di ba? Hindi, yung bunso, hindi. Nasa ano lang yung bunso eh. Nasa 14 lang eh. Baka yung panganay niya. Baka yung pangalawa. Kasi alam ko may nagdibo na sila. Yung bunso niya, nasa 14 lang. Mabait pa naman yung bunso niya. Kahit saan ka makita mo, nakalaki. Lahat naman sila.
Kapanganak mo. Nagsama na yun. Lagi na ang ito yun. Lalo nung pagkabili niya ng Everest yun, di ba? Everest. So, yun. Sinama nakita ko na. Dahil sa mga anak niyang yun, palabak eh. Tumakot ko, patulong ka na. Mga bata yun. Rahin ko muna yung change oil, tapos balik ka rin. Ay, init eh. Pag hindi ka nasanay sa init eh. Buti nga ikaw, nainitan, di ka umiitim eh. Oh, di ba lang? Iwan mo ko inabot mo ako dati, ding. Ang puti ko dati, kulay gatas eh. Kaya nga, doon na doon tayo, di ba? Oo. Malilim na to. Malilim. Malilim din mo. Mga puno pa. Nag-aaral pa siya nun eh. Nagmamekaniko siya, nag-aaral siya. 2014, nag-aaral ako kahit paano. Oo. Siya, schoolic siya. Yan ang boss ni Hands On pa, shoutout boss. Ray Belesar, shoutout boss. Ray Belesar, magandang hapon, shoutout po. Boss BC Pong Ponce, yes po, Boysing BC. Ayan, meron pa po sa labas. Pinasingit ko na mabilis ang change oil kasi nakakahawa, kanina pa nag-aantay. Nag-lunch lang po kasi kami. Ayan, habang may mga ginagawa. Ayan, kanina mayroon ng mga umalis. Ayan, thank you so much. Meron din tayong mga nire-schedule dahil ayan. Priority ko muna yung makina. Hindi nitong malayo, mayroon tayong Bulacan kay sir. Ayun, adventure nasa gilid. Ayan, Bulacan pa, malayo. Ayan, hanggang dito po muna yung live natin mga boss. Magandang araw sa inyo. Thank you so much sa inyong suporta. Pasyal na lang kayo. Tawag na lang kayo sa aking cellphone number na 0946-882-1593. Thank you so much.